So yun, lahat po dyan no, sa taga Maynila, mga Iskonians, kumusta po kayo? Magandang gabi sa inyong lahat, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Gusto ko lang pong reaksyonan ngayon yung patungkol nga dito sa tandem ni Yorme Isko Moreno at ni Che Atienza. No? So, ito, sa totoo lang, maraming ang nagsabi na kapag luma ka na sa politika, tapos maganda ang ginawa mo, maraming malulungkot at maraming manghihinayang kapag magre-retiro ka. Diba? Alam nyo yan. Kapag kahit hindi sa politika, kahit artista ka, kahit athlete ka, kahit may naiambag ka sa bayan, as long as maganda ang ginawa mo, maraming manghihinayang sa'yo kapag nawala ka, kapag nagre-retiro ka na, kasi maaalala ng tao yung serbisyo. Pero kapag matagal ka na sa politika, tapos wala kang kwenta, anong sasabihin agad ng tao? Sana palitan na yan. Sana i-impeach na yan. Diba? Maraming ganyang politician. Sana palitan na yan. Wala namang kwenta. Nung siya ang umupo, wala kaming nakitang pagbabago. Nung siya ang umupo, maraming nawala. Kaya ngayon, speaking of matagal sa politika, para sa akin, aanhin mo yung matagal ka sa politika, wala ka namang kwenta. So much better na piliin natin yung mga baguhan sa politika at mga mas bata na politician kasi active yan sa gawaan. Ngayon, speaking of active sa gawa, may napatunayan. Walang iba dyan, kundi si Yorme Isko Moreno lang. Diba? Ngayon, baka nagtanong kayo, ano bang nagawa ni Yorme? Aba, kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kung anong nagawa ni Yorme? Hindi naman po tayo siguro nakapikit. Hindi din po siguro tayo na natutulong. Nakikita naman po natin, nakatayo naman yung mga infrastruktura dyan. Yung mga proyekto ni Yorme. No? Yung mga project niya na natapos na, nagawa na, napakinabangan ng tao. Diba? Ngayon pangalawa, kay Che Atienza. Sabihin natin si Ma'am Che Atienza, bago pa lang siya sa politika. Pero nakita nyo naman, yung angkan niya nanggaling din sa politika. Wala din naman tayong nakikitang issue. Nung ang kanyang, di ko sure kung kanyang tatay ay si Leto Atienza ha, yung floral ang damit. Yan yung palatandaan na Atienza eh. Yung nagdadamit ng Hawaiian style. Actually, nung naging mayor si Mayor Leto Atienza, wala naman ako nakitang issue. Maganda ang kanyang pamamalakad. Meron pa nga yan siyang palabas dati na Mahal Kong Maynila every Saturday, no, na nagbibigay ng aral, napagpulutang aral na isang parang short, ano siya, parang MMK, parang ganon, yung may drama na ganito ang gawin, ganyan ang gawin. Diba? So kilala na po natin si Madam Che Atienza. So speaking of mga bata sa politika, much better po kasi talaga na palitan natin ngayon. Ako, direct to the point ako magsalita. Hindi ko naman sa sinabi na yung kasalukuyang namamahala sa Maynila ngayon, walang ginawa. May ginawa naman. Pero, para sa akin, hindi po katulad sa nagawa ni Yorme noon. Bagkus meron pa nga silang pangako sa bawat isa. Ate, mawala lang ako saglit. Ipagpatuloy mo ang ating naumpisahan. Kaya? Sumagot si ate, kayang-kaya. Pero anong nangyari? Anong nangyari sa sagot ate na kayang-kaya? So kaya nga isa sa kadahilanan niya na si Yorme Isko Moreno bumalik sa politika. Kasi ang sabi niya, di ba, magre-retiro siya. Pag natalo siya, pagka-presidente ng Pilipinas, magre-retiro siya at magnegosyo na lang. Pero kung ako naman sa sitwasyon ni Yorme, si Yorme kasi taga Maynila, taga Tondo, laking mahirap yan eh. Nakita mo na ang iyong nasasakupan, ang iyong paligid, naghirap na naman. So anong gagawin mo? Actually, kung ako lang tanungin na, hindi man ako politician, pero masakit po talaga sa ulo ang pagiging politician. Pero taong bayan ang nananawagan. Yorme, bumalik ka na. Nawala na. Ito ang aking concern lang kung bakit ko pabalikin si Yorme. Hindi ko ramdam yung nararamdaman ko noon.
Lalong-lalo na yung mga senior citizen na siyempre nangangailangan ng maintenance, nangangailangan ng pambili ng gamot na wala na kasi. Di ko lang sure ha sa ibang lugar kung meron pa. Pero sa ngayon nawala na, hindi ko naramdaman. Tapos dati nung si Yorme ang mayor, may natatanggap kaming box na food packs. Diyos ko. Kahit ako nagreklamo na ako kasi hindi pa namin ubos sa isang buwan yung binigay na food packs, may another na naman. Kaya nga sabi ko, actually, hindi ba sumasakit yung tuhod nyo sa kakakain ng dilata? Diba? Ganon si Yorme ha, ka-active para sa mamamayan ng Maynila. Noon, nagrereklamo kami walang makain. Nagrereklamo kami gutom. Pero sa Maynila, magrereklamo ka sa sakit ng tuhod. Bakit? Sa kakakain. Magreklamo ka sa kakakain sa mga binigay ni Yorme. Ang dami. Mga dilata, bigas, gatas, kape, biskwit. Marami po talaga. Pero ngayon, di ko lang sure kung nandyan pa. Kaya nga, ang taong bayan, sila po mismo ang nag-push na pabalikin si Yorme. Hindi po si Yorme ang nagdesisyon yan. Taong bayan. Kahit ako, kahit sino dito sa Maynila, kahit sino sa lugar namin tanungin, gusto nyo ba si Yorme? Gusto nila si Yorme. Kahit maraming issue, maraming chismis na kumakalat na binenta ni Yorme, kaya bumalik, wala na daw pera, babalik daw kasi ibibenta na naman yung ibang lugar sa Maynila. Alam niyo, sa totoo lang, mas gustuhin ko pang ibenta eh. Alam niyo kung bakit? Kasi once na ibenta ni Yorme yan, napapakinabangan ng tao. Aanhin mo yung matagal na establishmento dyan, tas uupuan lang ng politisyan na hindi naman gumagalaw, puro lang pangungurakot sa bayan. Di ba? Sabi nga ni Yorme, kahit yung City Hall, pwede ko ibenta yan eh. Di ba? Aanhin mo yung City Hall, bubulok lang yan dyan, tapos yung uupo naman, puro lang pangungurakot ang alam. Much better, ibenta mo na para wala nang upuan. Di ba? Kasi kung ako tutuusin na, mas gustuhin ko pang ibenta yung mga ari-arian ng gobyerno ng Maynila kaysa pakinabangan lang ng mga politisyan. Kaya nga tinayo yan dyan, gawing opisina para magserbisyo sa taong kanyang nasasakupan. Ang problema lang, tinayuan ka ng opisina, inupuan mo lang, wala kang function. Di ba? Sa mga hindi po nakakaintindi, much better na yung katulad sa DB Mall. Wala na kasing kita ang Maynila doon. Alam niyo kung bakit? Ang City of Manila noon. Alam niyo kung bakit? Napakaliit na lang na area yun. Yun na lang ang pagpapaguran ng City of Manila. Singil ka ng singil, ibenta mo na lang. 'Di ba? Kaysa singil ka ng singil tapos kukupitan pa. Kaya yun lang. Yung aking reaksyon, ang tandem or samahang Isko at Che Atienza, sila ang gigising sa tulog na Maynila. Yun, kaya ko masasabing sila ang gigising sa tulog na Maynila kasi tulog po talaga. Nakikita nyo ngayon nangyari. Yung kalsada sa Maynila may ilaw. Ngayon anong nangyari dun sa mga umiilaw sa kalsada? Di ba may mga lights yun, yung mga solar? Wala na. Yung iba wala na, yung iba putol na. Dati ang linis ng Maynila, Diyos mio marimar. Ngayon, bumalik lahat ng adik. Si Yorme dati, nag-iikot yan. Ngayon, wala akong nakikita. Ni anino man lang nung ate. Diba? So yun lang. Maraming salamat and see you next live. Next vlog. God first and thank you. Bye-bye.